yung mga kay Shelo Magno, huwag yung pag-aksihan ng panahon yan. What they really want is for them to have a case and then go to Facebook and to permanently remove me from Facebook. Kumusta ko kayo dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli po tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Hayun na nga, no, meron hong bagong video itong si Ma'am Sas Rogando Sasot. The big picture, bakit gustong patahimikin ang mga Duterte-aligned vloggers? Naku, malalaman ho natin ang buong kadahilanan. Pero kahit hindi pa paliwanag yan itong si Ma'am Sas, malinaw na sa ating mga kababayan kung bakit gustong patahimikin ng mga Duterte DDS vlogger kung tawagin. Ngayong mga panahon na to, talagang mas pinapaniwalaan ng ating mga kababayan yung mga vlogger na kagaya nitong si Ma'am Sas Rogando Sasot, nitong si Ma'am Crisette, nitong si Atty. Trixie Cruz Angeles, kesa sa mga bayarang mainstream media na kung saan pinagkakagastusan ng napakalaki ng mga makakapangyarihang nilalang sa Pilipinas. Di ba? Masakit ho ang loob nila sa totoo lang. Masakit ho ang loob nitong mga politiko na to. Mantakin nyo. Gumasta na kayo ng daang-daang milyon, ngayon yung mga ginastosan nyo ng napakalaki ayaw paniwalaan ng ating mga kababayan. Mas pinipili pa rin panoorin yung mga vlogger na kagaya nitong si Ma'am Sas Rogando Sasot, yung si Banat Bay, yung mga banateros at yung iba pang malulupit na vloggers na iniidolo natin. Ha? Kesa dito kay Maris Umali, dito kay Gretchen Ho, di ba? Ayaw ho nilang paniwalaan yung mga yan kasi mga bias, hindi pa ho nila binubuka ang bibig nila, mga anti-Duterte na. Kung baga, hindi pa nag-uumpisa ang laban, hindi pa tinitimbang ang mga ebidensya, talo na ho si dating Pangulong Rodrigo Duterte pagdating sa propaganda, pagdating sa impormasyon na ilalabas nitong mga walang yang mainstream media na to. Ayun na nga, naglalabasan na ho mga kababayan. Yung mga video, itong mga video na to, ngayon pa lang ho natin nakita itong mga to. Ang pagsasalita nitong si Ma'am Hanilet. Anong sinabi nitong si John Vic Remulla? Tinanong namin siya kung ano yung gamot niya. Tinanong namin kung anong nararamdaman. Kasi hindi daw ho nagsasalita itong si Ma'am Hanilet. Noong March 11, noong kinuha itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dinala dyan sa Netherlands. Dito mga kababayan, muli mapapatunayan, makikita ng sambayan ng Pilipino kung gaano kasi sinungaling yung mga Remulla na yan. Ito mga kababayan, maliwanag naman yung interview nitong si Ma'am Pinky Webb dito sa dito kay John Vic kasi hindi daw sumasagot itong si Ma'am Hanilet, no? Pero dito mga kababayan, talagang ginigiit niya na merong gamot yang matanda. Merong kailangan niya ng kailangan niyang mag-seek ng medical examination noong mga panahon na yon, pero hindi ho siya pinayagan. Ang ginawa ho, binitbit hong literal na binitbit itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago yan mga kababayan, like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung joint button na dyan lang ho sa baba. Yun na nga, sa mga bago lang ho sa PH Update. Again, like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan, ha? At sa mga nagpapakulay sa ating comment section, naku naman, itong si Ma'am Ariza Yen, bring him home. Mega love shoutout. Bring him home again. Mega love shoutout. Maraming salamat, Ma'am Ariza Yen. Dito kay Vien Aris, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Dito naman kay dito kay Ma'am Raspberry, maraming salamat. Always watching UPH all the way from Melbourne. God bless all the Filipino, your country, and the Duterte family. Palakpakan natin ito si Ma'am Raspberry. Umpisa na ho natin ito mga kababayan. Game. Ang sinabi nitong si Ma'am Hanilet, walang insulin. Ibig sabihin, yung mga gamot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte siguro kulang, hindi sapat dahil gusto na siyang dalhin sa ibang bansa. Sinasabi niya, wala siyang insulin na dala, dalhin muna natin sa ospital o bumili muna tayo. Ayaw ho talagang pagbigyan. Ito, tuloy natin. Mga walang puso itong mga to, mga walang iya kayo. Grabe oh. Yan ho yung nangyaring tagpo. Grabe ho si Ma'am. Hindi na-prepare. Anong klase kayo? Anong klase yung mga yan? Mga walang iya. Anong klase kayo? Ayan o si Torre, si Diwata. Anong sabi ni John Vic? Tinanong namin siya kung ganito, ganyan, hindi nagsasalita. Eto, nagmamakaawa na yung si Ma'am Hanilet. Walang insulin. Ang kailangan niya doktor, dalhin sa ospital. Anong ginawa nila? Pinagpilitan para
Pagka nga naman napadala na dyan sa Netherlands, wala nang jurisdiction. Yun no talagang gusto nilang mangyari. Yung rekta na sa Netherlands para masabi nila yung favorite nilang kataga ngayong mga panahon na to. Dahil sa pagbitiw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, wala na ho silang jurisdiction. Kumbaga wala na tayong magagawa dyan sa pagpapadala nila kay Tatay Digong. Kung di ba naman sa kalahating mga walang ya itong mga politiko na to. Tuloy! Grabe ho. Ano na lang yung close in ni Tatay Digong nakaganyan na lang. Ito ramdam ko yung galit eh. Yung tipong pagkagalit tayo na hindi tayo makapagsalita, ganyan ho yung feeling eh. Yung tipong parang gusto mo nang manapak. Oh, yan oh. Ayan oh, walang magawa eh. Ayan oh. Nakikita ho niya na mali na ginagawa. Wala lang hong magawa itong si Sir. Itong close in itong si Tatay Digong. Mga walang hiyato mga. Alam ko tumatakbo sa isip nitong si Sir eh. Hindi lang ho natin mabanggit dito kasi baka hindi naman pala yun ang tumatakbo. Pero tayo, pagka ganyan ang mukha natin, merong tumatakbo sa utak natin. Close in ni Tatay Digong ho yan, yung nakikita niyo na yan. Nakikiusap siya kay Tore. Oh. Nakasama na ba? Padalhin niyo muna sa doktor. Ang kailangan niya, doktor. Ay, grabe si Kitty oh. Kailangan niya doktor. Kailangan niya, doktor. Doktor muna. Doktor muna. Pero ano hong ginawa nitong si Tore? Walang yang Tore na yan, oo. Di ba? Doktor lang naman ang pakiusap eh. Pero hindi ho pinagbigyan. Oh, buti na lang walang nangyaring masama dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan sa paglalakbay niya mula sa Pilipinas papuntang Netherlands. Grabe ang si Mama Mama Kitty oh. Dating executive secretary oh. Buhay ito, sir. Buhay ito, sir. General, hindi po sinabi. Sana nakaprepare po kami. Tinala namin ng mga gamot na kailangan. Yung gamot na, Grabe yung titig nitong si Yan talaga mata ng agila. Kahit hindi ako tinititigan, medyo kinakabahan si PH Update pagka nakikita natin ganyan kung tumitig yang si Ma'am Kitty Duterte, no? Tipong kahit nandun ka lang sa kumbaga doon sa daanan ng titig niya, mapapailag ka eh. Iba-iba ho ito si Ma'am Kitty. Meron ho tayong nakita sa kanya na nakita natin kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iba ho itong bata na to. Tandaan nyo mga kababayan. Naku, siguraduhin nyo lang kayong mga nasa Malacanang. Naku, yung sugat, yung sakit na binigay nyo dito sa mga anak nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung naramdaman nyo yan noong panahong ipinatapong kayo sa Hawaii, sa bagay, yung pagpapatapon sa inyo, talaga na mga maraming linabag ang ama nyo, talagang maraming na-violate ang itong si Marcos Sr. Kaya okay lang yon. Pero dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ibang usapan ho ito. Kailanman hindi naging crimes against humanity yung paggurgur doon sa mga individual na sumisira sa utak ng mga kabataang Pilipino. Kailanman hindi naging crimes against humanity ang paglaban sa krimen. Tandaan nyo ho yan. Kaninang umaga, meron hong nang laban. Police na drug user, nanlaban. Ayun, plakda. Tigok ho yung drug user. Anong kung panahon ni Tatay Digong, ano ho yun? EJK. Pero panahon ni Marcos Jr., nanlaban. Anak na to. Pambihira talaga tong mama na to. Paano ba yung mga nawawalang mga bata tapos makita nilang kung ano-anong pinaggagawa, pinagtatanggal yung mga piyesa sa katawan, 'di ba? Yung iba hindi pa matagpuan mapahanggang sa ngayon. Paano na lang yung mga yon? 'Di ba? Yung napagtripan, yung nakaupo lang sa waiting shed, 'di ba? Yung estudyante na panood niyo ho 'yon. Linapitan siya ng adik, pinagtripan, bigla na lang hong inambahan ng saksak. Nasaan yung ng mga bata na 'yon? Pero sa bagay, ang importante pala ngayong mga panahon na to, protektado yung mga drogista at mga tulak na gumagawa ng kabalbalan sa mga ordinaryong Pilipino. Yun ang importante ngayong mga panahon na to. Ayun na nga. Punta na ho tayo dito kay Ma'am Sas Rugando Saso. Trekta na ho tayo mga kababayan. Ito na. Ayun, dito tayo kay Ma'am Sas. Dito, Ging. Dahil kailangan makita natin ang big picture ng mga nangyayari. Na hindi kayo nadidistract. At
at hindi kayo parang nakikita nyo kung nasa Ano lang pala, update tayo ha. Itong si Cielo Magno, sinampano ng cyber libel, itong si Ma'am Sasurgando Sasot. Yun dapat ang ginagawa. Dapat ganun ang ginagawa ng mga feeling nila na merong linabag yung mga nagsalita laban sa kanila. Hindi yung tipong papatawag kayo ng kung ano-anong, 'di ba? Kung meron na labag, kung yung na ano kayo na paratangan kayo ng mga kasinungalingan, mga peking balita, sampahan yung cyber libel. Pero kung nasaktan lang yung saloobin nyo, yung tipong na ano lang na napuna lang yung mga kamali ang ginagawa nyo sa trabaho nyo bilang public servant at gigipitin nyo, paiiyakin nyo at papahiya nyo yung mga nagsasalita, parang kababuyan naman ho yun. Yung ginawa na yun ni Cielo Magno, dapat ganon. Palakpakan natin niya si Cielo Magno. Yeah, pinakita ho niya yung kung anong dapat gawin. Pagka kung na-feel mo, merong gumawa ng krimen itong isang individual na to, sampahan niyo ng cyber libel. Ganon lang kasimple. Dapat ganon ho ginawa nitong mga, kaso nga, alam nila, walang mga linabag itong mga DDS vlogger na to. Kumbaga, ilinabas lang nila kung ano yung saloobin nila. Kailanman, hindi ho naging krimen ang pagkokomentaryo, pagbibigay ng reaksyon sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Halimbawa, mga sasabihin dito ni Ma'am Sasurgando Sasot, sang-ayon tayo, hindi tayo sang-ayon, atin ho yun. Kumbaga, yun ang ating take doon sa mga sasabihin niya. Hindi yung, pagka hindi ako sang-ayon, magagalit ka sa akin, dahil yung tipong parang akala mo Diyos ka na hindi ka na nagkakamali, kagaya ng ibang mga mga gurang, no, diyan sa mga government official na mga gurang. Ngayon hindi pa pwede talaga yung balagbag, ika nga kasi, di ba? Pero dadating tayo diyan. ang tayong stage ng ating buhay. Hindi ba? So, uulitin natin siya from the top. So, hintayin muna natin yung mga nag-worry kanina nang nawala ang ating live. Pero ako naman po ay pwede ko naman siyang ulit-ulitin dahil alam ko naman ang aking sasabihin. I know this by heart because matagal ko nang alam kung ano ang kanilang pinaplano. Halatang-halata naman from the beginning. Pero ang ating discussion is from local to geopolitical dahil ito ay konektado lahat. Konektado siya lahat. So, kaya dapat niyo siyang tingnan sa isang napakalaking perspektibo at hindi kayo nadidistract ng mga kachipan, ng mga halata namang taning fake news. Diba? Lalo na yung, kung hindi man taning fake news, gusto nyo nilang i-amplify para yung discussion sa social media is mawala doon sa big picture. At alam nyo na siguro kung ano yung sinasabi ko. Okay? Ang sinasabi ko ay yung mga edited picture, ganyan. It is so ridiculous. Ginagawa yan para mawala ang usapan sa big picture. Babalik at babalik tayo sa big picture. Correct, at ito ang ating gagawin ngayon. Okay? So, kaya pansin nyo ho ba mga kababayan, hindi ho natin gaano sinasakyan yung issue nitong si Lisa, yung kay Kokak. Mahirap po kasing sakyan yan sa totoo lang. Baka biglang masunog tayo dyan yung tipong SS na SS tayo dun sa issue na wala siya sa Pilipinas, merong nangyaring di kanais-nais sa kanya. Tapos bukas makalawa, bigla siya magpakita. Ano mangyayari? Di ba? O magkakaroon na naman ng ebidensya o dahilan itong mga walang yang government official para itag yung mga taga-suporta ni Tatay Digong ng mga pagkakalat ng peking balita. At yun hong pinakaayaw nating mangyari ngayong mga panahon na to. Kaya pati yung mga nag-miron sa social media, hinay-hinay ho kayo sa kakashare. Pagka ramdam nyo na medyo parang kargado na, yung tipong di na makatotohanan, kahit yung pang-clickbait, wag nyo na hong gawin kasi na kumbaga yung kredibilidad ng mga DDS vlogger nakukompromiso din ho. Imagine, ito yung pangalan tapos iba naman ang laman. Ang pangit. Ang baduy. Pero sa bagay, kanya-kanya naman. Baka racket ho nila yun. so paki-share na po ito ngayon. Click share
Oh, Ayan. share. Ang gusto kong sabihin is, planado to lahat. They really want to bring down Duterte-aligned bloggers. Why? Yan ang katanungan, di ba? Isang malaking katanungan. Why? Meron po itong connection sa impeachment ni Sara at isang larger discussion, larger issue of geopolitics. Naku, Okay? patindi Kaya po ito. dapat himayin nyo ito, pag-usapan ninyo ito, yung magkakaibigan, magkakapamilya, magkainuman, lahat dahil hindi biro ang nangyayari sa Pilipinas. Okay? Kaya nga ang title ko nito is Learn from Ukraine. Learn from Ukraine. Hindi ito nadadaan sa dasal. Okay? Malalaman Hindi to, ito nadadaan sa dasal. Maraming Ukrainians ang Malalaman to. nagdasal. Kung feeling nyo kayo ang pinagpala ng Diyos. Again, Malaman ho itong opening salvo pa lang nitong si Ma'am Sas, kailangan nung makinig ng ating mga kababayan dito sa isa. learn from Ukraine. Okay. Now, ano ba itong sinasabi ko? Mag-uumpisa tayo from the top. Okay. From the top. Yan, gusto natin. Alam niyo naman yung nangyari sa SMNI. Una nyo nalang Correct. tinarget na pabagsakin ay SMNI. And then, Pastor Apollo Kibuloy. Tagal ko na silang, si Maharlika, nag-warning na siya dyan, matagal na. Nag-warning ako. Remember, I think it was 2023, simula nilang pabagsakin ang SMNI. Bakit SMNI? Una-una, SMNI ay ang tanging talagang makikita mong pro-Duterte na media. Correct? Gusto nilang pabagsakin. Kaya nga ilang beses nawawala ang Facebook accounts at YouTube accounts ng SMNI. At anong ginagawa nilang paraan para mawala at maban sa Facebook or sa YouTube ang SMNI? Kung na magsasampa sila ng mga kaso-kaso, tapos yung mga kaso-kaso, dadalhin nila sa YouTube at Facebook at sasabihin, itong user na to, ganito, ganyan. And Facebook will oblige. Lalo na kung merong investigation, meron ng ganito. Ganyan ang kanilang taktika. Ginawa na nila to before. And remember, ang gusto nilang gawin ngayon, lalo na sa akin, and I will explain to you why. Okay? Ako mismo ang target nila. Remember yung ginawa nila kay Donald Trump? Tinanggal nila Donald Trump sa Facebook and Donald Trump sa Facebook. Kahit sa Twitter. Do you remember? Do you remember? It is the same thing that they want to do. Nagawa nga nila kay Donald Trump yan eh. Noong 2020, kailan malaban si Donald Trump? I think so 2021. Ay paano pa tayong simpleng Pilipino lang at mamamayan? Hindi ba? Mahihimay-himay niyo itong lahat. Okay? I-discuss ko ito ng paunti-unti. Uumpisahan na ngayon natin sa sinulat. May battle plan talaga sila because katulad na rin ng report ng Rappler. Okay? This is a report by Rappler. January 16, 2025. Okay? January 16, 2025. Ang Announcement muna tayo. Meron hong zero remittance week ang mga OFW. Nako, makiisa ho tayo dito mga kababayan. Kung kayo hindi na natutuwa sa mga kapalpakan, sa mga pang-aabusong ginagawa ng administrasyon na to, kung kayo ay isang OFW at hindi natutuwa, pwede ho kayong makiisa. Kayo naman, kung natutuwa kayo sa ginagawa ng administrasyon na to, wala naman hong problema kung magpadala kayo. Pero kung kayo hindi natutuwa, magkakaroon ho ng zero remittance week
mga kababayan nating OFW para ipakita ang disgusto sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. At sana naman yung mga maaangas sa Malacanang hinay-hinay ho muna kayo. Dahil pagka ang mga OFW ang trumabaho, talagang madali lang naman yun, sasabihin nila sa kanilang mahal sa buhay, ano muna tayo ha, tiis-tiis muna kasi para naman sa bayan to. In the long run, makikinabang kayo dito. Dalawa, isang linggo lang naman to. Ano na muna kayo dyan, kayo na bahala dyan. Pero malaki hong dagok yun sa ekonomiya ng ating bansa. Sa totoo lang, wala ho tayong crudo, wala ho tayong, hindi ho ganun kaganda ang ating mga ini-export na, yung mga ini-export nating mga goods sa iba't ibang mga bansa. Di ba? Gaya nung saging, dati number 1 tayong exporter. Ngayon ho, nalampasan na tayo ng mga karatig bansa natin dito sa Asia. Yung mga ini-export nating mga agricultural products papuntang China at sa iba't ibang mga bansa pa. No? Dati tayo number 1, ngayon wala na ho dahil nga naman sa kapalpakan ng administrasyon na to. Pagdating sa wala ho tayong krudo, mapagkukunan ng pampaganda ng ating ekonomiya. Kumbaga maliban sa dolyar na ipinapadala ng ating mga bagong bayaning OFW, wala na tayong ibang pinagkukunan na malaking bulto ng dolyar na ipinapadala sa Pilipinas. Dahil yun lang ho talaga ang ang tawag doon yung swero na nagbibigay buhay sa ating ekonomiya. Kaya nga kung ituring sila bagong bayani, kaya naman pagka nagsalita ang mga OFW, makinig-kinig ho kayo. Dahil hindi ho nagbibiro yung mga yan. Hindi, baka sabihin nyo na naman, hawak natin mga kaisipan ng mga OFW. Nasa sa kanila ho yun. Kung gusto nila, bahala sila. Kung ayaw nila, bahala sila. Nakikita naman ho nila lahat ng kaganapan sa ating bansa. Napapanood nila yan sa mainstream media, napapanood nila yung sa mga vlogger. Ngayon, sila ho tumitimbang yan. Baka ikagalitan nyo na naman yung mga vlogger, mga buwisit kayo. Oo. Wala ho kaming control dyan. Kung anong gusto lang ng mga kababayan nating OFW, nagpapakulay sila dito, wala rin pilitan. Di ba? Nasa sa kanila ho yan, mga kababayan. Di ba, Ma'am Ariza, mega love shoutout. Dito kay Ma'am Raspberry, dito kay Ma'am Connie Rasos, dito kay Kuya Fernie 2.0. Dito kay Sir Joel Arellano, dito kay Sir Jordan Cabico. Maraming salamat. Title, shoutout. Decoded. Duterte's social media army, very much alive. Roars to defend embattled Sara Duterte. Okay. So, they recognize na talagang hindi nila kaya ang Duterte-aligned bloggers and their influence. Okay. Siyempre, kailangan ko na magbayad. Kanina hindi ko naman kailangan magbayad. So, dito sa article na to, okay, na-recognize nila na outnumbered sila. Na halimbawa ito, at this point though, the Duterte network seems to have the upper hand in dominating the discussion on Facebook. Okay. Ayun ang kanilang recognition na. Ang problema kasi dito, akala nila pag napatahimik nila ang mga vlogger, makokontrol na nila ang naratibo. Hindi ho yun ganun gumagana. Para sa atin hindi pa natin napanood itong video na to ni Ma'am Sas. Pero kahit na mapatahimik nyo lahat ng vloggers, ayaw sa gusto nyo, hindi nyo matatago ang katotohanan sa social media. Sa ayaw sa gusto nyo, meron lang isa, hindi vlogger. Ordinaryong social media user, nag-upload, nag-share ng isang dokumento o isang video na kung saan magpapakita sa mga kapalpakan ng administrasyon. Nako, ang sambayan ng Pilipino, lahat ng social media user, talagang magtutulong-tulong para kumalat yung mga impormasyon na yan.
Yung mga vlogger, kumbaga, marami lang following. Pagka ilinabas nila, mabilis mag-viral. Yun lang naman ho yun. Pero sa ayaw sa gusto nyo, pagka meron kayong kapalpakang ginawa, ilalabas at lalabas yan. Yung mga hindi vlogger, biglang magiging vlogger. And daming yung social media user na taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ayaw sa gusto nyo, hahanap at hahanap ang mga tao na mapapanooring mga content, babasahing mga post, hahanap at hahanap ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ang algorithm, kung ano ang interest mo, sa ayaw sa gusto mo, aabot at aabot sa'yo kung ano yung mga nagbabiral na naratibo sa social media. Di natin maintindihan, no? Mahuhusay naman ho yung mga ano nila dyan, yung mga nag-aanalisa sa kanila pagdating sa social media. Alam naman ho nila kung anong mga ginagawa nila, pero hindi ho natin maintindihan bakit hindi nila makuha-kuha kung paano gumagana ang social media. Hindi ho to nakukuha sa brute force, hindi ho to makukuha sa persahan. Kung makukuha pala yan sa persahan, edi yung naratibo ng mga mainstream media, yan, nag-advertise pa. Naglalabas pa ng pera para makadating doon sa mga viewer nila yung mga content na pinapalabas nila. Diba? Pero hindi pa rin ho gumagana, hindi ho madadaan sa santong paspasan, hika nga. Kung ano ang gusto ng tao, yun ang i-feed ng algorithm sa kanila. Kung ano ang hinahanap ng mga tao, yun ang i-feed ng algorithm sa kanila. Yun ho yun. O bahala kayo kung paano yung tanggapin yung mga kaganapan na yan. Pero yun ang basa natin. Ngayon, kung may iba kayong basa dyan, edi palakpakan natin sila. Nagdo-dominate ang mga Duterte supporters, Duterte vloggers, tayo ang nagdo-dominate sa Facebook. Okay? Correct. And then, syempre, sino ang special mention nila dito na vlogger? Ako. Okay? Ako yung kanilang special mention. So, you know that there is a target behind my back. At Rappler yung naglalagay na ako talaga yung pinangalanan nila yon. That's not a coincidence, no? That's not a coincidence. Bakit? Ang Rappler po ay isa po ito sa mga recipients ng National Endowment for Democracy grant or NED. NED. Grant recipient sila niyan. Si Maria Ressa ay official ng NED. Okay, papakita ko sa inyo. Para with tama? NED. Nobel Peace Prize winner Maria Ressa joins World Movement for Democracy at NED as chairperson. So, na-appoint siyang chairperson sa National Endowment for Democracy. October 3, 2022. Okay. Alam niyo na. Alam niyo na. Okay. Now, ano ba yung NED? Okay. Siyempre, ang uunahin na muna natin is isang discussion of NED or National Endowment for Democracy ng isang galing mismo sa United States. Okay? Siyempre, doon muna tayo mag-uumpisa kung ano tong NED. Binatikos na rin ni Elon Musk before itong NED, pero hindi pa niya itong magalaw, yung NED. Ang nagagalaw talaga niya is USAID. Okay. So, halimbawa ito, noong February 3, 2025, Elon Musk, sabi niya, NED is a scam. Pero hindi pa niya magalaw. Bakit mahirap itong galawin ni Elon Musk? Dahil, Grabe tong si Ma'am Sas, ang taba talaga ng... pakishare muna yung mga karating lang habang hinahanap. Pag nag-research siya, talagang kompletos, Ricardo. Share, ha? Big picture tayo, big picture. Yung mga mag-direct content, anuhin nyo na lang ito, video capture nyo na lang din bago kayo mag-antay na matapos ito. Okay. So, ito, alam nitong si Ma'am Sas yung galawan natin, pero Ma'am Sas, nahuli ako sa sa live mo, kaya ito,
Di ko na mabibidyo capture kaya papanoorin ko na lang din, no? At sabay-sabay kami ng mga kasama namin dito sa PH Update na magsi-share, magla-like at ipakita sa buong mundo kung ano nga ba ang the big picture kung bakit gustong patahimikin ng mga Duterte-aligned vlogger. Ay sinulat ng Center for Renewing America. So, sino ba itong Center for Renewing America? This is an American NGO. Okay? And this is based in the United States. Asan ba ang contact nito? Who we are. Okay, so it is a NGO based in the United States, and ang office nila ay ano nakalagay na office? But this is a base in the United States. Okay. Now, meron silang sinulat about National Endowment for Democracy. Okay. So, ang nagsulat nito is a CRA staff, Center for Renewing America, the National Endowment for Democracy, and an NGO system actively undermining America. NGOs have become the vanguards of progressive orthodoxies. Many of these quasi-independent organizations fuel woke and weaponized ideologies and a whole-of-society approach that steers government resources towards radical progressive priorities. So, this is an American organization, huh? Sila mo nag-discuss. So, sino itong NED? Okay, NED, National Endowment for Democracy. It was created in 1983 at the height of the Cold War. NED was conceived by former CIA Director William Casey and former CIA operative Walter Raymond Jr. Ibig sabihin, binuo siya ng CIA noong Cold War. Para saan? Okay? Kasi, itong ginagawa ng CIA, may secret. Meron ding hindi secret. Yung hindi secret na ginagawa ng CIA, ang gumagawa nun, National Endowment for Democracy, para bumuka siyang legitimate. So, anong ginagawa ng NED, National Endowment for Democracy, para magbuka siyang legitimate na work sa ibang bansa, hindi siya espionage. NED accomplishes this through the dispersal of grant monies to favored and well-connected interests abroad. This dynamic purportedly allows activities to maintain an air of independence from official U.S. government actions. So, ibig sabihin, nagpa-fund, kunwari, hindi U.S. government yung nagpa-funding. Pero ang nagpa-funding talaga ng National Endowment for Democracy is U.S. government. So, magpa-fund ngayon sila ng mga NGOs. Okay. So, anong connection? Meron ditong discussion, yung Center for Renewing America, na ginawa ng NED. Okay? Training and financing key political movements in Egypt, Yemen, Libya, and other nations that sparked the so-called Arab Spring. In 2011, directly contributing to the geopolitical turmoil that has engulfed the Middle East over the 13 years. This is a discussion of Center for Renewing America. This is a think tank, a conservative think tank based in the United States. Anong di-discuss ito? Among the groups unintentionally empowered by NED's pro-democracies meddling in the Middle East are radical jihadists like the Houthis in Yemen, the Al-Nusra Front in Syria, and the Islamic State, otherwise known as ISIS in Syria and Iraq. Nako, Ito na, pupunta na tayo sa Ukraine. Ito na. Served as the tip of the proverbial spear for heightened CIA and State Department efforts to foster political revolution in Ukraine. So yung steady stream of NED grants to Ukrainian political entities and movements advanced both the Orange Revolution and Maidan Revolution that paved the way for the current
Ukraine-Russia war. So, sino pinundingan ng CIA founded NED sa Ukraine? Ito sabi ng Center for Renewing America, na isang think tank, conservative think tank sa United States. Among the hundreds of grants to Ukrainian political entities going back to 2014 are payments to judicial organizations and judges, grants to NATO-adjacent political entities like European Institute for Democracy, and funding for the Media Development Foundation to train Ukrainians to develop effective anti-Russian propaganda. Nagigets yun na. Ang nagsulat nito ay isang conservative think tank sa United States, ang Center for Renewing America. So, yun ang kanilang pinundingan. Okay. So, ito pa. Bago daw kinlose ng NED ang kanilang mga grants, searchy, kasi dati pwede mong i-search kung sinong pinafundingan nila. Ang data daw nila, ang nakalagay is tens of millions in US dollars to Ukrainian entities and anti-Russian interests in Ukraine with more than 330 unique grants. During the height of the Orange Revolution sa Ukraine, yung NED daw infused, ibig sabihin nagbigay ng more than 2.3 million US dollars directly into anti-Russian institutions and activists, including the activist arms of Ukrainian political parties and George Soros Open Society Foundations, in support of preferred candidate Viktor Yushchenko. NED's funding streams, ibig sabihin yung mga funding daw ng national democracy para sa mga anti-Russian activists and institutions ay nag-increase ng 52% the following year to more than 3.5 million US dollars hanggang matapos na yung Orange Revolution. And we all know what happened to Ukraine. Okay? We all know what happened to Ukraine. Now, I'm going to discuss to you the structure ng National Endowment for Democracy. Okay. Lahat ito ay magkaka-connect later para nasusundan nyo. So, may pop quiz po tayo mamaya. Sana maghanda po kayo ng 1/4 sheet of paper. 1/4 sheet of paper para kayo ay handa later sa ating pop quiz. Okay? So, ang next natin na NGO ay ang Swiss Policy Research. Okay? So, ang Swiss Policy Research ay isa itong independent, non-partisan, and non-profit research group investigating geopolitical propaganda. Okay. Now, I believe, so, ano sila? They are investigating different propaganda. And one of them is the U.S. National Endowment for Democracy, and which is a CIA, tinatag yan ng CIA. Okay. Now, makikita nyo, inulit-uli nila, the National Endowment for Democracy, or NED, was founded in 1983 by U.S. Congress as a private non-profit foundation dedicated to the growth and strengthening of democratic institutions around the world. CHAR. Okay? Sabi nga nila, as NED co-founder Alan Weinstein famously explained in 1991, a lot of what we do today was done covertly, ibig sabihin secretly, 25 years ago ng CIA. At ang mga activities nila ay information operations, subversion, and regime change campaigns. Kaya di ba nung panahon ni Duterte, grabe yung panawagan na ng regime change, tatanggalin si Duterte sa pwesto. May funding kasi. So, pupunta na natin yung pinafundingan nila sa Pilipinas. Okay. Ito, halimbawa yung sa Hong Kong protest, a lot of the organization na involved dyan na nag-organize ay funded yan ng National Endowment for Democracy. So, kita mo sa China, ang dami nilang pinafundingan. Di ba? Ang dami nilang pinafundingan.
na China-related, karamihan dyan pinasaran ng China. So ngayon, sa Pilipinas, ito ang kanilang pinafundingan. Kaso ang data lang nila nito, hanggang to 2019 lang. Pero at least makikita nyo na yung kung sino-sinong pinafundingan nila. Caucus of Development NGO Networks. Ilista nyo para malaman niyo kung sino mga bumubuo niyan. Center for Media Freedom and Responsibility, Center for Youth Advocacy and Networking Incorporated, Generation Peace Youth Network, Initiatives for Dialogue and Empowerment through Alternative Legal Services or IDEALS, International Center for Innovation, Transformation, and Excellence in Governance or Insight Gov, Mindanao Institute of Journalism Incorporated, People's Alternative Studies Center for Research and Education and Social Development or PASCRES, Philippine Alliance of Human Rights Advocates or PARA, Philippine Center for Investigative Journalism, Filipina Incorporated, Rappler, Republica at Democracia, and Verapiles. So, si Rigoberto Tiglao, na-document niya yung ilang years yung na-document ni Rigoberto Tiglao na pinafundingan ng CIA-founded na National Endowment for Democracy. Okay. So, syempre, Rappler, nag-gets yun na yung connect. Rappler, funded ng CIA ng NED, ng National Endowment for Democracy, na tinaguyod ng mga CIA. And it's recognized all over the world na ang National Endowment for Democracy ay CIA. Okay? Open secret. Now, sino ngayon yung gustong magpabagsak ng mga Duterte-aligned vloggers? Rappler. Okay. Bago ko i-discuss tong dalawang documents na to, gusto ko muna ipakita sa inyo yung structure ng National Endowment for Democracy para makita ninyo yung organization. Okay. So ito ang kanyang structure. So merong National Endowment for Democracy, tapos may 4 na sangay. Ang International Republican Institute. Okay. Ilista nyo, dahil meron tayong pop quiz mamaya, ilista nyo yan. May pop quiz tayo. International Republican Institute, Center for International Private Enterprise, National Democratic Institute, at Solidarity Center. Okay. Itong Solidarity Center, ito yung mga nagbibigay ng funding sa mga workers organization. Yung National Democratic Institute, dito pinapadaan yung pera para sa mga liberal and woke na aligned organization sa ibang bansa. Itong Center for International Private Enterprise, ito ang pinagdadaanan ng pera para ma-fundingan ang mga small and medium enterprises and any businesses na nangangailangan ng funding. Of course, outside the United States. At the International Republican Institute, syempre, kailangan cover mo lahat. Cover mo yung woke, cover mo din yung conservative. So, alam niyo na ang structure nila. Okay? So, tandaan niyo yung International Republican Institute. Okay? Bakit matagal ko nang alam na tatargetan ako? Okay? Kasi, yung NED-funded, okay, yung International Republican Institute. Nagigets niyo yan? Nakita niyo? International Republican Institute. Okay. Kita niyo na. International Republican Institute. So itong International Republican Institute na under ng CIA na organization, na National Endowment for Democracy, nag-publish sila ng isang report
noong 2023. I believe na-release nila to ng June 2023. Ang title, Countering China's Information Manipulation in the Indo-Pacific and Kazakhstan, a Framework for Understanding and Action. So nakita niyo yung sinabi ng Rappler, di ba? Pro-China, Duterte. Tapos nakita niyo naman ng hearing, di ba? Papakita ko sa inyo nung hearing kung ano yung kanilang gustong palabasin. Okay? Diba? Para makikita nyo ang pagkatahi-tahi ng lahat at nakikita nyo ang big picture. So, yung makakapunta pa lang dito, paki-share po ito. Okay? So, nakita nyo na ang mga China-funded seminar for Filipino social media influencers ex-PCO chief admits. So, ayan ang isa sa kanilang mga eksena sa buhay, hindi ba? So, nakita niyo yung pagkatahi-tahi ng lahat. At alam niyo na rin kung bakit nagtatag sila ng pro-China, etc. Because may pera. Okay. Now, pupunta ngayon. Yun ho pala ang buong kadahilanan kung bakit talagang benta-benta yung pro-China na yan. Yung China-sponsored, anong tawag dito? Yung nag-seminar, di ba? Tayo dun sa report ng May pera pala dyan. pupunta ngayon tayo sa report ng International Republican Institute. Again, ang International Republican Institute, ano agad ito class? Ang IRI, sangay siya ng ang IRI, kung natatandaan ninyo, sangay ng anong organization ang IRI. Please write in the comment section kung natatandaan nyo. NED, exactly. Yung mga kay Shelo Magno, huwag yung pag-aksihan ng panahon yan. What they really want is for them to have a case and then go to Facebook and to permanently remove me from Facebook. What? We have a bigger picture. Yari ka dito Shelo Magno. Yan pala ang endgame nyo dito kay Ma'am Sastrogando sa atin. Yung mga gamit-gamit Shelo Magno, they are simply little figures in the bigger story. Okay. So, nirelease ito ng IRI. So, natatandaan nyo kung anong part ng IRI noong 2023. Pinapublish nila to ng mga June 2023. Okay. June 2023. Kailan biglang nagpalit ng foreign policy? Si Marcos. BBM. February 20, mga late January 2023, February 2023, di ba biglang dumami yung EDCA. At ako ang very vocal noon against EDCA. Kung natatandaan nyo. At yung mga pro-Duterte bloggers, yung iba sa kanila, inaway pa ako dahil nga naniniwala pa rin sila kay Bongbong Marcos noon. Galit na galit sila sa akin nung nagsasalita ako noon. Aminin niyo yan. Isang blogger lang ang talagang agarang kinontak ako para bigyan ako ng platform. Ayun ay si Banat Bay. Hindi pa kami magkasundo ni Banat Bay. Pero yung iba ayaw hawakan. Okay? Ayaw hawakan yung issue. So ako lang noon. So June 2023, Madam, sabihin ko sa iyo dito sa PH Update, welcome na welcome ka dito. Pagka ginurguryang ano mo na yan, pwede ho kayo maglabas ng mga content nyo dito. Ika nga, bigay ko pa sa inyo yung stream key kung gusto nyo. Para makapag-stream kayo ng anumang oras na naisin nyo dito sa PH Update. Mag-chat tayo, mag-email tayo dito kay Ma'am Sastrogando Sasot. Pagdating ng panahon, pagka tinanggal lahat ng platform niya, willing ho tayong ibigay ang ating stream key sa kanya. Mapagkakatiwalaan naman ho natin yan si Ma'am Sas, no? At pwede ho siyang makapag-live anumang oras niyang naisin dito sa PH. Tabas ang International Republican Institute na isa sa mga sangay ng National Endowment for Democracy na isang CIA
organization. Okay? Tinatag yun ng Para mas mabisa ho mga kababayan, ha? Alam nyo naman kung saan tayo banda tumigil, no? Punta ho kayo doon sa mismong YT channel ni Ma'am Sastrugando Sasot. Mag-subscribe ho kayo dahil kailangan ho yan ngayon dahil tinatarget na ho siya noong mga nagpapabagsak ng FB page sa FB page. Diyan sa FB, yun ang plano pala nitong kay Shelo Magno. Ngayon, at least bistado na, alam na natin kung ano talaga palaki hunong natin itong si Ma'am Sas dito sa YT. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.